King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 65. Panahan ang kaliwang mata ng Diyos. Ang lightly floating fairy ni Zhao Feng ay hindi lamang umabot sa mataas na antas, ang kanyang lightly micro-step ay napinagsama-sama din sa pinakamataas na antas nang isama niya ang flowing wind stance dito. Walang sino man sa Sun Feather City na umabot sa pinakamataas na antas ng isang mataas na ranggo na martial art, kabilang ang mas lumang henerasyon. Kung magiging walang hiya ka, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpipigil. Ang layuning pumatay ay inilabas mula kay Zhao Feng. Bago siya sinubukang patayin ni Liu Guirong at ng dalawang matanda. Kung hindi lang siya malakas, baka namatay na siya. Tulad ng sinabi ni Liu Guirong, masyadong malambot ang puso ni Zhao Feng. Ang pagiging mabait sa kaaway ay pagiging malupit sa iyong sarili. Breaking Wind Palm, mamatay. Nagkunwaring ginamit ni Liu Guirong ang kanyang killing move, ngunit sa katotohanan, ang kanyang figure ay napunta sa kabilang direksyon. Takbo. Nag-react din ang dalawang matanda. Sa ngayon, naiintindihan na nila ang pagkakaiba nila ni Zhao Feng. Manatili. Utos ni Zhao Feng habang ang kanyang figure ay bumagsak sa hangin at sinaksak ang kanyang daliri ng maraming beses. Whoosh! 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 Nagmula sa himpapawid ang mga ingay. 3 Asher lights ang tumama sa hangin at tumama sa kanilang mga target. Woo! Naninigas ang katawan ni Liu Guirong nang lumitaw ang isang butas na kasing laki ng daliri sa kanyang noo. Nananatili pa rin sa mukha niya ang takot at gulat. Si Zhao Feng ay hindi pa nakakalapit sa kanya, kaya paano nagkaroon ng butas sa kanyang noo. Gayunpaman, nakita ng dalawang matanda kung paano gumalaw si Zhao Feng. Ngunit 2 mantsa ng dugo ang lumitaw din sa kanilang mga dibdib. Plop! Plop! Bumagsak sa lupa ang 2 matanda sa ika-5 ranggo. Patay. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang Spatial Star Finger para patayin sila. Teng! Sa oras na ito, muling bumagsak si Zhao Feng sa lupa. Napatay niya silang 3 sa isang hininga lang. Ang isang martial master ay malamang na mahihirapan sa paggawa nito, ngunit si Zhao Feng ay tumaas ang bilis ng reaksyon at ang kanyang kaliwang mata ay nakalock sa kanyang mga target. Iligtas mo kami. Ang walang habag na pamamaraan ni Zhao Feng ay nagpasindek sa 6 na nasugatang martial artist sa lupa. Sa kanilang mga mata, ang mga pamamaraan ni Zhao Feng ay masasabing kapantay ng martial masters. Hindi nag-abala si Zhao Feng na harapin sila habang dahan-dahan siyang naglakad palabas ng lounge. Sa oras na ito, sa wakas ay dumating na ang mga tao ng sekta ng sangay. Pagdating sa lounge ng pamilya Liu, ang pinuno ng sekta na si Zhao Kaiyuan ay tumingin ng malalim kay Zhao Feng. Ito ay isang babala at halimbawa para sa lahat ng kapangyarihan sa loob ng Greenleaf Village. Nakatayo si Zhao Feng sa rooftop habang umaalingaw-ngaw ang kanyang boses sa paligid ng nayon. Isang halimbawa. Nanginginig ang puso ng lahat nang maunawaan nila ang kahulugan ng mga salita ng kabataan. Mula ngayon kung anumang kapangyarihan sa loob ng Greenleaf Village ang mangangahas na galitin ang pamilya Zhao, ito ang kanilang kahihinatnan. Ang isang pamilyang tulad ng mga Liu ay umabot sa ganoong estado, ano kaya ang kanilang paghahambing? Ang henyo na ginawa mula sa pamilya Zhao ay maaaring magbanta sa lahat ng kapangyarihan sa Greenleaf Village ngayon. Sa paglutas ng problemang ito, iniwan ni Zhao Feng ang iba pang maliliit na bagay para harapin ni Zhao Kaiyuan. Ang Greenleaf Village ay ang lugar kung saan siya lumaki at nagkaroon siya ng malalim na emosyon para sa lugar na ito. Ngayong may sapat na siyang lakas, halatang paprotektahan niya ito. Si Zhao Feng ay nanatili lamang sa nayon ng isang araw bago siya umalis. Ang kanyang kalooban ay ang labas ng mundo, hindi siya napigilan ng Greenleaf Village at Sun Feather City. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Zhao Feng sa pangunahing pamilya ng Zhao. Bukas, aalis na siya sa lugar na ito at papasok sa isang bagong yugto. Ngunit bago siya umalis, ginawa pa rin ni Zhao Feng ang huling paghahanda habang nakaimpake ang kanyang mahahalagang bagay na kinabibilangan ng 1,000 taong halaman ng dugo, kawayan at halamang espiritu. Higit pa rito, naroon pa rin ang silver bow na napagpasyahan ni Zhao Feng na kunin, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpa siya ang mataas na antas na bigyan siya ng mas mahusay. Alam namin na napakatalino mo sa busog, kaya ibibigay namin sa iyo itong Golden Stairs bow.
Ang busog ay isa sa mga sandata ng ating mga ninuno at tanging mga martial masters lang ang makakagamit nito ng buong kapangyarihan. Iniabot ni Elder Zhao ang isang kahon na gawa sa kahoy. Pagbukas ng kahon, isang gintong busog ang tahimik na nakahiga doon. Ang hitsura nito ay simple, ngunit ang string ay kumikinang ng mahinang ginto. Dahan-dahan niyang hinayla ang gininto ang tali, ngunit nakita niyang medyo may pagtutol. Kailangang malaman ng isa na ang metal wall technique ni Zhao Fang ay umabot na sa ikalimang antas, kaya sa lakas lamang ay mas malakas pa siya kaysa sa mga martial masters. Weng! Nanginginig ang tali nang bumitaw siya. Natitiyak niya na itong Golden Stairs Bow ay nalampasan ang Silver Bow sa maraming grado. Kailan naging mabait ang pamilya na binigyan ako ng pilak at mga armas. Bagamat sinabi ito ni Zhao Fang, nasiyahan pa rin siya sa busog na ito. Sa tulong ng Golden Stairs Bow, maaari niyang banta ang buhay ng mga cultivator sa ikapitong ranggo. Noong araw na iyon, nanatili si Zhao Fang sa loob ng kanyang silid na pamilyar sa busog. Sa kanyang isip, ang kanyang flowing meteor archery skill ay sumanib sa kanyang isip. Sa pinahusay na paningin ni Zhao Fang, ang mga normal na kasanayan ay hindi pumasok sa kanyang mga mata. Kailangan kong ganap na pagsamahin ang lahat ng mga kasanayan sa archery upang magamit ang kalahati ng potensyal ng aking kaliwang mata. Si Zhao Fang ang may unang kalamangan sa archery, ang normal na kasanayan sa archery ay hindi nakatulong sa kanya. Malinaw, kailangan pa niya ng ilang araw upang pagsamahin ang lahat ng mga kasanayan sa archery. Ang ikalawang umaga, parehong maagang dumating sina Zhao Fang at Zhao Yufei. Nagkatinginan ang dalawa at ngumiti. Pagkatapos ng summit, nakatayo ngayon ang dalawa sa tuktok ng Sun Feather City. Hindi nagtagal, dumating na rin ang pinuno ng sekta. Sa pagharap ni na Zhao Fang at Zhao Yufei, ang mga matatanda ay lubos na gumagalang dahil alam nilang hindi masusukat ang kanilang kinabukasan. Sa kanilang potensyal, maaari nilang pangunahan ang pamilya Zhao sa mas mataas na taas. Shua! Lumitaw ang Asher Blur sa rooftop ng hall at lumitaw ang isang gwapong lalaki. Ang taong dumating ay si Master Ye, ngunit walang nakakita kung paano siya dumating. Zhao Fang, Zhao Yufei lumipas na ang 3 araw, sasama na kayong dalawa sa Guanzhen Province City. Bahagyang ngumiti si Ye Linyon. Oo, sina Zhao Yufei at Zhao Fang ay sabay na sumagot. Ang lalaking nakatayo sa harap nila ay isa sa pinakamalakas na tao sa Cloud Country, ang buong pamilya Zhao ay walang pagkakataon laban sa kanya. Seng! Seng! Sinundan ng dalawa si Ye Linyon at umupo sa isang karwahe na patungo sa hilaga. Sa ilalim ng anino ng isang puno sa labas ng gate ng pamilya Zhao. Mas maganda sa ganitong paraan. Sa potensyal at lihim ni Yufei. Pinaalis ng isang armadong matandang lalaki ang karwahe gamit ang kanyang mga mata. Sa mga susunod na araw, sina Zhao Fang at Zhao Yufei ay tumungo sa Guanzhen Province City. Ang distansya mula sa Guanzhen Province City at Sun Feather City ay umabot ng mga 4 hanggang 5 araw sa karwahe upang maglakbay. Sa oras na ito, pinagsama ni Zhao Fang ang asensya ng mga kasanayan sa archery upang lumikha ng kanyang sariling kasanayan. Dahil ang kasanayang ito ay binuo sa iba't ibang kasanayan at sa kanyang kaliwang mata, nagpasya siyang pangalanan itong Archery God's Left Eye. Ang kaliwang mata ay kumakatawan sa kanyang sariling mata na nagmula sa isang sinaunang Diyos. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang mabuo ang kasanayan. Ang aking Archery God's Left Eye ay umaasa sa mga kakayahan ng aking kaliwang mata. Ang kakanyahan ng kasanayan ay malamang na lumampas sa pinakamataas na ranggo ng martial arts. Tinansya ni Zhao Fang. Ang mga kasanayan sa archery ay medyo bihira, walang anumang pinakamataas na ranggo na mga kasanayan sa archery sa martial arts library ng pamilya Zhao. Sa paglalakbay, ginugol ni Ye Linyon ang karamihan ng kanyang oras na naka-cross-leg, naglilinang. Napabuntong hininga si Zhao Fang sa kanyang puso, naabot na niya ang ika-9 na ranggo at nagsusumikap pa rin siya. Kung ang maalamat na Holy Martial Path ay hindi kasama, hindi ba't ang ika-9 na ranggo ay ang pinakamalakas? Parang naramdaman ang tingin ni Zhao Fang na iminulat ni Ye Linyon ang kanyang mga mata. May kalahating araw pa bago tayo makarating sa Guanzhen Province City. May mga tanong ka bang gusto mong sagutin ko? Nagtatanong sa isang martial master ng ika-9 na ranggo.
Nakita ni na Zhao Feng at Zhao Yufei ang pananabik sa mga mata ng isa't isa. Anong uri ng kaharian ang Holy Martial Path? Tanong ni Zhao Feng. Ang Holy Martial Path ay ang kaharian sa itaas ng ika-9 na ranggo, ngunit dahil hindi ko pa ito naabot, hindi ko talaga masasabi sa iyo ang tungkol dito. Ngunit ayon sa mga libro, kapag ang isang tao ay nakarating sa Holy Martial Path, ang kanilang mga katawan ay sasailalim sa ilang mga pagbabago at ang kanilang mga haba ng buhay ay tataas. Maaari mong maunawaan na ito ay lumalampas sa mga limitasyon ng katawan ng tao. Sagot ni Yelin yun. Lumalampas sa limitasyon ng katawan ng tao. Hindi maiwasan ni Zhao Feng na alalahanin ang Burning Wind stance. Ang paglipat ay tila nilalamon ang lahat ng bagay na nakatayo sa paraang ito at ang isang mortal na katawan ay tila hindi nakapagpapalabas ng ganoong uri ng kapangyarihan. Ang mga nakakarating sa Holy Martial Path ay pawang mga henyo. Mabibilang mo sila sa isang kamay sa Cloud Country. Isang hitsura ng paghanga ang lumitaw sa mga mata ni Yelin yun. Hindi nagtagal, sina Zhao Feng at Zhao Yufei ay parehong nagtanong kay Yelin yun ng higit pang mga tanong. Ang 9 na hanay ng martial path ay nagsasanay sa katawan simula sa balat hanggang sa mga organo. Kaya naman, pinakamahusay na magtakda ng matibay na pundasyon para magkaroon ng mas magandang pagkakataong maabot ang Holy Martial Path. Binigyang diin ni Yelin yun. Itinago ito ni Zhao Feng sa kanyang puso, malabo niyang napagtanto na ang 9 na hanay ng martial path ay tila hindi nagbibigay diin sa pagpatay o pakikipaglaban. Malapit na tayo. Nagsimulang bumagal ang takbo ng karwahe. Sa isang tiyak na punto, isang maliit na itim na tuldok ang lumitaw sa kanilang mga tanawin. Sa paningin ni Zhao Feng, ang itim na tuldok ay lumaki at hindi nagtagal, ito ay naging isang napakagandang lungsod na hindi bababa sa 4 o 5 beses na mas malaki kaysa sa Sunfeather City. Tila isang napakalaking halimaw habang nilalamon ng mga pintuan nito ang walang limitasyong mga kabayo, karwahe at mga taong pumapasok. King of Gods, Kabanata 66. Guanjun Palace. Nai-inspeksyon ni Zhao Feng ang Guangjun Province City na 20 milya ang layo habang ang iba pa, kabilang si Yelin yun, ay nakita pa rin ito bilang isang maliit na itim na tuldok. Sa loob ng kanyang kaliwang mata, ang asher na liwanag ay umabot na sa 6 na talampakan na 3 na nakatayo para sa kanyang paglilinang. Nalaman ni Zhao Feng na mula nang siya ay pumasok sa ika-6 na ranggo, ang pag-unlad ng kanyang paglilinang ay nagsimulang bumagal hindi katulad ng kanyang martial arts. Ayon kay Yelin yun, ang 9 na hanay ng martial path ay nagsikap na gawing perpekto ang katawan ng isang tao. Kaya habang ang isa ay umabot sa mga huling ranggo, mas mahirap ang pag-unlad. Hindi nagtagal ay pumasok ang karwahe sa mayamang lungsod ng lalawigan. Habang nasa daan, napagtanto ni Zhao Feng na ang sinumang random na kabataan ay magkakaroon ng kultibasyon sa ika-3 at ika-4 na ranggo. Ang mga gusali dito ay higit na maringal, hindi ito may kukumpara sa Sunfeather City. Sa wakas, ang karwahe ay pumasok sa kailaliman ng lungsod at huminto malapit sa isang mayaman, marangal na palasyo. Kung ikukumpara dito, ang mansyon ng pamilya Zhao ay parang lumang banyo lang, hindi man lang sila malapit na magka-level. Daharap ng gate lamang ay ilang mga karwahe ang lapad. Ang mas ikinagulat nila ay ang 8 gwardya sa front gate ay nakarating na sa ika-4 na ranggo o mas mataas. Ang mga cultivator sa ika-4 na ranggo ay mga gwardya lamang dito. Bahagyang natulala si Zhao Feng. Palibhasa'y ipinanganak sa isang maliit na nayon at naglilinang sa antas na ito, naunawaan niya kung gaano karaming pagsisikap at paakit ang kailangan. Ang mga martial artist na nasa ika-4 na ranggo o mas mataas ay igagalang pa sa Sunfeather City. Ito ang Guanjun Palace at ito ang pinakamaimpluwensyang lugar sa lungsod. Malapit ko na kayong ilipat sa Sky Guards Battalion kung saan namin sinasanay ang aming mga henyo. Nagbabala si Yelin yun. Guanjun Palace. Sky Guards Battalion. Tumaas ang bilis ng paghinga ni na Zhao Feng at Zhao Yufei. Matapos makapasok sa Guanjun Palace, napagtanto ni Zhao Feng na halos lahat ng cultivator ay nasa ika-4 na ranggo o mas mataas. Nakita pa ni Zhao Feng ang 3 martial masters ng ika-7 ranggo. Hindi nagtagal, dinala ni Yelin yun ang 2 sa isang lumang maruming bukid. Ito ay kakaiba na ang isang lumang maruming field na tulad nito ay lilito sa gitna ng Guanjun Palace.
Sa field, may kaunting mga tolda at kaunting mga silid na gawa sa kahoy. Sa pinakagitna lang, may building. Ito ang ipinagbabawal na lugar ng Guanzhen Palace, ang Sky Guards Battalion na nilikha mismo ni Lord Guanzhen sa pag-asang magpalaki ng ilang mga henyo. Kasabay nito, ito ang backup ng Guanzhen Corps. Lumakad pasulong si Ye Linyon. Sky Guards Battalion. Dito tayo titira sa karumal-dumal na lugar. Tinitigan ni Zhao Fang ang maruming maputik na field na may 10 kahoy na kwarto at ilan pang mga tolda. Ang kapaligiran dito ay sobrang luma na hindi man lang ito may kumpara sa Greenleaf Village. Hahaha, Master Ye, ito ang 2 henyo na dinala mo. Isang maputing may balbas na matandang lalaki ang dumating mula sa kabilang panig kasama ang isang kabataang nakasuot ng itim na nakasunod sa kanyang likuran. Master Hu. Sumenya si Ye Linyon sa maputing balbas na matandang lalaki. Habang sila ay nagsasalita, si Master Hu ay casual na tumingin kina Zhao Fang at Zhao Yufei. Agad na naramdaman ng dalawa na parang nalantad ang lahat ng kanilang sikreto. Nayanig ang puso ni Zhao Fang, malamang na mas mataas pa ang cultivation ng matandang ito kaysa kay Ye Linyon. Makikita na ang Guanzhen Palace ay talagang may kakaibang posisyon upang makita ang 2 martial masters ng ika-9 na ranggo dito. Siya si Huang Qi, isang henyo na pinili ko mula sa Pearl Tree City, 15 taong gulang pa lamang at nasa ika-6 na ranggo. Nakangiting ipinakilala ng matanda ang kabataang nakatayo sa likuran niya na tuwang-tuwa. 15 taong gulang at nasa ika-6 na ranggo. Ang galing niya talaga. Ang kabataang nagngangalang Huan Qi ay casual na sumulyap kina Zhao Fang at Zhao Yufei, ngunit ang pagtataka ay nakita sa kanyang mga mata habang nakatingin siya sa huli. Parehong ang puting balbas na matandang lalaki at si Master Ye ang namamahala sa pagpapadala ng kanilang mga henyo dito. Pagkatapos nilang ihatid ang 3 sa gate, agad na huminto ang 2 master. Hanggang dito na lang kita ihahatid. Mas mabuting gumanap ka ng maayos dahil lalabas si Lord Guanzhen mula sa liblib na pagmumuni-muni sa susunod na buwan. Babala ni Ye Linyon saka umalis. Bilang isang martial master ng ika-9 na ranggo, ang kanyang oras ay mahalaga din. Kinausap din ng maputing balbas na matandang lalaki si Huang Qi. Kilala si Lord Guanzhen sa kanyang pagmamahal sa mga henyo, lalo na sa mga kabataan. Kailangan mong abutin ang pagkakataong ito para baguhin ang iyong kapalaran. Oo, Master Hu. Huminga ng malalim si Huan Qi at same time na sumagot. Si Lord Guanzhen ay isang alamat sa bansang ito at ang Sky Guards Battalion ay nilikha niya. Kung mananatili siya rito at maglilinang, hindi lamang siya makakatanggap ng mga mapagkukunan mula sa Guanzhen Palace ay magkakaroon din siya ng pagkakataong makita ang maalamat na Lord Guanzhen. Naglakad ang 2 mula sa pamilya Zhao sa maruruming bukid kasama si Huang Qi. Sa daan, nakita nila ang maraming kabataang kasing edad nila. Karamihan sa kanila ay nasa pagitan ng edad na 12 at 18 taong gulang, ngunit ang karamihan ay wala pang 16. Nangangahulugan ito na ang kanilang mga edad ay magkatulad. 12 taong gulang, pangatlong ranggo. Hindi mapigilan ni Zhao Fang na i-click ang kanyang dila. Parehong 12 taong gulang ang 2 bata na katatapos lang maglakad at umabot na sila sa ika-3 ranggo. Kailangang tandaan ng isang tao na si Zhao Fang ay hindi man lang tumuntong sa martial path noong siya ay 12. Higit pa rito, ang mga kabataan na may 14 at 15 taong gulang ay makikita sa lahat ng dako at ang kanilang paglilinang ay pawang nasa ika-4 na ranggo, na ang ilan ay umabot pa sa ika-5 at ika-6 na ranggo. Napalitan ng eksena ang ekspresyon ng bahagyang mayabang na si Huang Qi na solemna. Bago lang siguro itong 3. Ang mga kabataan ng Sky Guards Battalion ay interesadong tumingin sa 3, ngunit ang karamihan ng mga tingin ay dumapo kay Zhao Yufei. Maganda si Zhao Yufei at may purong malaanghel na aura sa kanya. Tingnan mo, may magandang babaeng henyo dito. Nagsimulang lumitaw ang mga figure mula sa loob ng Sky Guards Battalion. Sa pagtingin sa mga bagong mukha na ito, kumikinang ang mga spark sa kanilang mga mata. Pagpasok sa Sky Guards Battalion, alam ni Zhao Fang at ng iba pang 2 na sila ang mga henyo sa buong bansa. Dapat dito. Pumunta silang 3 sa gitna kung nasaan ang building. Dahil kakapasok lang nila sa Sky Guards Battalion, kailangan nilang mag-report dito. Bago kayong 3.
Isang tamad na boses ang narinig mula sa likuran. Ano? Lumalabas ang malamig na pawis sa likod ni Zhao Feng nang lumingon siya at nakita ang isang binata na nakasuot ng silver. Napatalo ng tatlo sa takot, kailan nagpakita ang tao. Hindi nagtagal, napagtanto ni Zhao Feng na pamilyar ang mga damit. Bigla niyang napagtanto na sa araw ng summit, may isang katulad na figure na nakasuot ng parehong silver na damit at nasugatan niya ang matanda ng pamilya Qiu. Ang pangalan ko ay Third Guard at ako ang supervisor ng Sky Guards Battalion. Mula ngayon, miyembro ka na ng Sky Guards Battalion. Ngayon makinig sa mga patakaran. Simple at maikli ang mga salita ng mga kabataan. Ang mga patakaran ng Sky Guards Battalion ay mahigpit. Una, ang bawat miyembro ay maaaring umalis ng isang beses sa isang buwan. Pangalawa, iba't ibang tao ang nakatanggap ng iba't ibang pagtrato. Pangatlo, hanggat walang malubhang nasugatan, napilayan, namatay, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Ang una at pangatlong panuntunan ay madaling maunawaan. Ngunit ano ang ibig sabihin ng pangalawa? Nang hapong iyon, naunawaan ni Zhao Feng ang dahilan. Mayroon lamang 10 kahoy na silid at 30 tent sa Sky Guards Battalion. Dahil kara-rating lang ng 3, lahat sila ay nakatanggap ng isang lumang pagod na tent na kasya naman silang 3. Dito tayo matutulog. Sinubukan ni Huang Qi na pigilan ang kanyang galit. Ang lumang pagod na tolda ay halos hindi makaharang sa ulan at hangin. Bilang para sa anumang bagay na ito ay ganap na walang silbi. Ang pagiging henyo ng Pearl Tree City kailan siya nakatanggap ng ganoong pagtrato. Napakunot ang kilay ni Zhao Feng, para sa kanya ay ayos lang ngunit si Zhao Yufei ay isang babae at maganda rin. Hindi man lang maharangan ng kalokohang tent na ito ang karamihan sa mga pribadong bahagi. Kinagat ni Zhao Yufei ang kanyang mga labi, ngunit wala siyang sinabi. Oh, mga bagong bata, ang kailangan mo lang gawin para makapasok sa mga silid na gawa sa kahoy ay talunin ang kanilang mga orihinal na may-ari. Isang payat na kabataan ang lumakad na puno ng kagalakan at nagbabala. Agad na ibinaling ng 3 ang tingin sa 10 kahoy na kwarto. Ang mga silid ay mayroon ding mga numero 1 hanggang 10 sa kanila. Kitang-kita na ang 10 ito ay elite ng elite. Mabuti. Ang kailangan ko lang gawin para makakuha ng wooden room ay talunin ang orihinal na may-ari. Hindi napigilan ni Huang Qi na kuskusin ang kanyang mga kamay. Buo ang tiwala niya na sa kanyang ika-6 na ranggo na paglilinang at pagiging nangungunang henyo ng Pearl Tree City, madali siyang makakakuha ng silid. Oras ng hapunan. Dinala ng ilang Guanzhen guard ang pagkain sa mga kabataan sa kanilang mga tolda. Pui. Puff. Anong klaseng pagkain ito? Parang pagkain na pinapakain ko sa mga baboy ko. Nakatikim ng kaunti si Huang Qi ngunit agad itong iniluwa. Masyado lang nakakadiri. Medyo ngumunguya si Zhao Feng at dinura din ito. Luma na ang mga pagkaing natanggap nila. Ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto ng 3 na ang mga gwardya na sa mga silid na gawa sa kahoy ay may mga plato na puno ng masasarap at masarap na pagkain. Gago! Nagmura si Huang Qi at tumayo. Kitang-kita na ang mga kabataang nakatira sa loob ng mga silid na gawa sa kahoy ay nakatanggap ng mas mabuting pagtrato. Ang mga kabataan sa loob ng mga silid na gawa sa kahoy ay kilala bilang 10 Sky Guards. Kung saan ang iba sa amin ay kumakain ng tirang pagkain, nakakakain sila ng mga kababalaghan ng mundo at mayroon silang sariling mga personal na tagapaglingkod. Bawat buwan, nakakakuha tayo ng 2,100 piraso ng pilak, nakakakuha sila ng hindi bababa sa 10,000 at tumatanggap ng iba't ibang mga table tasks at mapagkukunan. Malamang, kung magiging isa ka sa 10 Sky Guards, may pagkakataong makatanggap ng mga pointer mula mismo kay Lord Guanzhen. Hindi patas ang sinabi ng payat na kabataan noon at pinag-usapan ang iba't ibang pagtrato na natanggap nila. Ngayon, lubos na naunawaan ni Zhao Feng ang kahulugan ng pangalawang tuntunin. Iba't ibang tao ang nakakakuha ng iba't ibang paggamot. Ang mahalaga lang dito ay lakas, sa pamamagitan lamang ng lakas ay matatanggap mo ang iyong paggalang. Gusto kong hamanin ang isang tao. Napaungo si Huang Qi habang inihagis niya sa lupa ang tirang pagkain at tumakbo patungo sa direksyon ng mga kahoy na silid. King of Gods, Kabanata 67. 10 Sky Guards.
Ang alulong mula kay Huang Qi ay nakakuha ng atensyon ni na Zhao Yufei at Zhao Feng. May hahamunin ba siya? Nagpalitan ng tingin sina Zhao Feng at Zhao Yufei at pinanood si Huang Qi na tumatakbo patungo sa direksyon ng mga kahoy na silid. ZZZ. Ngayon magsisimula na ang palabas. Nagsimulang lumitaw ang mga figure mula sa loob ng mga tolda. Mayroon siyang lakas ng loob na hamanin ang 10 Sky Guards sa unang araw. Mayroon siyang karapatan na, siya ay nasa ika-6 na ranggo. Pinagmasdan ng mga mata ni Zhao Feng ang mga kabataang lumalabas sa kanilang mga tolda at nalaman na karamihan sa kanilang mga kultibasyon ay nasa ika-4 o ika-5 ranggo. Mayroon ding ilang medyo mas matanda sa ika-6 na ranggo. Ang taong may pinakamasamang potensyal dito ay kapantay na ni Zhao Linlong ng Sun Feather City. Hindi nagtagal, dumating si Huang Qi sa harap ng 10 kahoy na silid, na may mga numero ayon sa kanilang lakas. Ang ika-10 may-ari ay ang ika-10 pinakamalakas at dahil ito ang unang pagkakataon na hinamon ni Huang Qi ang isang tao, halatang pinili niya ang lalaki sa dulo. Hahaha. Sinong nang ahas na hamanin ako? Ako si Li Changfeng. Isang mayabang na tawa ang nagmula sa loob ng kwarto. Sa pamamagitan ng langit-ngit, bumukas ang pinto at lumabas ang isang kabataang puno ng mga galos. Ang numero 10 si Li Changfeng ay naabot lamang ang pinakamataas na ika-5 ranggo, ngunit siya ay puno ng nakakatakot na aura. Ang isang mababang ika-5 ranggo ay nangangahas na maging mayabang. Sa maputik na bukid, nagkaharap ang dalawa. Mayabang man o hindi, malalaman mo rin. Tumawa si Li Changfeng at naglabas ng isang itim na espada na maraming butas, tulad ng mga galos sa kanyang katawan. Tumigil ka na sa pagsasalita at lumaban ka. Lumabo ang figure ni Huang Qi habang gumagamit siya ng mataas na ranggo na martial art na umabot na sa pinakamataas na antas. 13 Legs of the Willow. Bulalas ni Huang Qi habang nagsagawa siya ng isa pang mataas na ranggo na martial art ng peak level. Ang dalawang kasanayang ito lamang ang nagpanguna sa kanya sa mga kabataan ng Pearl Tree City. Breaking Rock Sword. Ang hubog na talon ni Li Changfeng ay hiniwa at lumitaw ang isang madilim na pulang inner strength dito. Ang antas ng paggalaw na iyon ay umabot sa pinakamataas na antas. Pang! Ang dalawang mataas na ranggo na kasanayan ay nagbanggaan ng husto. Si Huang Qi ay napaungol at umatras ng ilang hakbang. Mataas na ranggo ng martial art. Pinakamataas na antas. Hindi makapaniwala si Huang Qi sa kanyang nakikita. Sa tabi ni Zhao Feng, ang pagkabigla ay lumitaw din sa mga mata ni Zhao Yufei. Splitting the Rocks. Muling umatake si Li Changfeng at ang kanyang nakakatakot na aura ay lumakas at lumakas. Feathers of the Flying Bird. Sa ilalim ng pressure, gumamit si Huang Qi ng isa pang kasanayan na nagbigay daan sa kanya upang makaiwas lamang sa pag-atake. Heavenly Rock Shatter. Sigaw ni Li Changfeng at sa gabi, ang talon na iyon ay tila kaya nitong sirain ang mga bundok. Ang kapangyarihan ng paglipat na ito ay lumampas sa orihinal na paglipat. Nakakatakot na suntok. Kumirat ang puso ng mga kabataang nanonood. Ang nakakatakot na aura na sinamahan ng kanyang husay sa espada ay tila nahati ang kalangitan. Flying Wind Palm. Sa punto ng panganib, hindi na nagpapigil si Huang Qi at bigla siyang gumamit ng peak rankong palm skill. Tila itinulak palayo ng palad ang mga ulap. Klang! Nagsalpukan ng enerhiya at nabuo ang isa pang butas sa field. Wow! Iniluwa ni Huang Qi ang isang subo ng dugo sa himpapawid at isang pulang sugat ang makikita sa kanyang kamiseta. Masyadong nakakatakot ang galaw na iyon ni Li Changfeng at parang maaari nitong patayin ang sinuman sa paraang iyon. Sa ilalim ng paghaharap, si Li Changfeng ay hindi man lang nasugatan. Umiling lang siya. Ayos ka lang. Nagmamadaling binuhat ni na Zhao Feng at Zhao Yufei si Huang Qi. Paano ako matatalo? Si Huang Qi ay hindi malubhang nasugatan ngunit siya ay puno ng pagkabigla at hindi paniniwala. Bilang nangungunang henyo ng Pearl Tree City at isang cultivator ng ika-6 na ranggo, paanong hindi niya matatalo ang isang tao sa ika-5 ranggo? Bilang isang manonood, mas malinaw na nakita ni Zhao Feng ang nangyari. Una, nagkaroon si Li Changfeng ng maraming karanasan sa labanan. Makikita ito sa lahat ng peklat sa kanyang katawan. Pangalawa, ang husay sa espada ni Li Changfeng ay umabot sa napakataas na antas. Kasabay ng nakakakilabot na aura,
tila nakakamatay pa ang mga galaw niya. Maraming tao ang nakakita sa dalawang puntong ito ngunit hindi nila nakita ang pangatlo. Ang katawan ni Li Changfeng ay napakalakas at ito ay katumbas ng ika-4 na antas ng metal wall technique. Malakas. Tumanggaw si Zhao Feng. Siya at si Zhao Yufei ay tahimik na binuhat si Huang Qi habang naglalakad sila pabalik. Oh, bagong bata, gusto mong hamanin ang 10 Sky Guards gamit lang ang iyong lakas. Hihihi, hindi man lang niya nagawang makipagpalitan ng mahigit 3 galaw sa 10 Sky Guards. Parang hindi naman napakagaling ng mga bagong tao sa pagkakataong ito. Mula sa gilid ay nagmula ang tawanan. Kakapasok lang ng 3 sa Sky Guards Battalion at sila ay naibilang na mga baguhan. Sa gitna ng tawanan, nakuha ni Zhao Yufei ang atensyon ng maraming kabataan. Hahaha. Magandang babae, kung nararamdaman mong hindi komportable ang tent mo, pwede kang pumunta sa kwarto ko. Nakita pa lang ni Li Changfeng ang kagandahan ni Zhao Yufei at nabighani na rin siya dito. Ang mga salita ay naging sanhi ng pagtawa ng mga kabataan sa malapit. Malamig ang mukha ni Zhao Yufei at nakakuyom ang kanyang mga kamao, halatang hamanin siya nito. Hindi mo siya kalaban. Isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang malajade na palso. Pinigilan siya ni Zhao Feng dahil nasuri na ng kanyang kaliwang mata ang mga resulta. Bagamat ang kanilang kultibasyon ay magkaparehong antas, si Li Changfeng ay nagkaroon ng mas maraming karanasan sa labanan at siya ay mas mabangis. Kung hinamon ni Zhao Yufei si Li Changfeng, mayroon lamang siyang maximum na pagkakataon na 40% na manalo. Hindi ako naniniwala. Bahagyang namula ang mga pisngi ni Zhao Yufei at kahit na tila ayaw niya, hindi siya nagpumiglas. Zizi, saan nanggaling ang brat na ito? Dinilaan ni Li Changfeng ang kanyang mga labi at nadagdagan ang bangis sa kanyang mata. Tara na. Hindi mapakali si Zhao Feng at umalis sa lugar habang hinihila ang kamay ni Zhao Yufei. Gustong umalis. Si Li Changfeng ay naging isang ihip ng hangin at hamarang sa kanilang dinadaanan. Ang kanyang high rank speed na kasanayan ay umabot na rin sa pinakamataas na antas. Gusto mo bang makipag-away? Malamig na sabi ni Zhao Feng. Hahaha. Hindi mo ba alam ang mga patakaran ng Sky Guards Battalion? Hanggat hindi sila malubhang nasugatan o napilayan, maaari mong ipaglaban ang lahat ng gusto mo. Tumawa si Li Changfeng. Nadama ang pakikiramay mula sa mga titig ng mga kabataan sa malapit. Oo, hindi ipinagbawal ng Sky Guards Battalion ang pakikipaglaban. Sa kabaligtaran, itinaguyod nila ito. Mas maganda sa ganitong paraan. Ang mapanganib na liwanag ay sumikat sa mga mata ni Zhao Feng. Teka Zhao Yufei, kukuha ako ng kwarto para sa iyo. Ang kanyang mga salita ay naging dahilan upang ang mga kabataan sa malapit at si Li Changfeng ay tumigas, ngunit pagkatapos noon ay tumawa. Brother Feng. Tila nag-aalala si Zhao Yufei. Bagamat alam niyang malakas si Zhao Feng, wala siyang kumpletong kumpiyansa na mananalo siya. Sure. Ang kabataang katabi niya ay biglang nawala at sa isang kisap mata, nakarating siya sa harap ni Li Changfeng. Ang bilis. Lahat ng mga kabataang nanonood ay nakaramdam lamang ng pagkalabo. Pinakamataas na antas ng isang mataas na ranggo na bilis ng kasanayan. Agad ding ginamit ni Li Changfeng ang kanyang buong lakas. Total malapit lang sa pinakamataas na antas ang bilis ng kasanayan niya, hindi pa nito naaabot. Shua. Shua. Habang nagpalitan ng suntok ang dalawa, halatang si Zhao Feng ang nangibabaw. Splitting the rocks. Muling lumitaw ang nagbabantang talon ni Li Changfeng. Ang hakbang na ito ay tinalo pabalik si Huang Qi ng ika-6 na ranggo noon lamang. Sa ilalim ng kaliwang mata ni Zhao Feng, napagtanto niya na ang kalaban ay sadyang naglagay ng bahagi ng kanyang nananakot na aura dito upang gawing mas mabangis ang talam. Ang nakakatakot na aura na ito ay makukuha lamang sa pamamagitan ng pagpatay ng mga tao. Mahirap isipin kung anong uri ng nakaraan ang mayroon ang kabataang ito. One-line Star Finger. Bulalas ni Zhao Feng habang ginagamit niya ang kanyang ultimate move. Whoosh! Isang asher na liwanag ang tumagos sa hangin at nabangga ng husto sa talon ni Li Changfeng. Klang! Dang! Tumutulo ang dugo mula sa bibig ni Li Changfeng habang umaatras siya ng ilang hakbang na puno ng takot. Gaano kalakas ang One-Star Finger? Mayroon din itong kapangyarihan mula sa Metal Wall Technique.
Starfinger. Nag-iwan ng mga meteor streak ang daliri ni Zhao Feng sa gabi at napakaganda ng mga ito. Nagawa ni Li Changfeng na harangin ang 5 galaw at bagamat nagsimulang lumitaw ang mga pinsala, hindi siya sumuko o umamin ng pagkatalo. Anong malakas na kalooban? Bagamat hinahangaan siya ni Zhao Feng, hindi niya nagustuhan ang bangis ng kanyang kalaban, kaya hindi siya nagpigil. Whoosh! Napaungol si Li Changfeng sa sakit habang sinisipa ang kanyang hubog na talam mula sa kanyang kamay. Hua! Sumiklab ang galit sa mga manonood. Ang palaging mayabang, mabangis na si Li Changfeng ay binugbog ng isang kabataang mas bata sa kanya. Napakalakas mo. Hindi na ako magpapatalo sa iyo sa susunod. Bumangon si Li Changfeng mula sa lupa at kinuha ang kanyang mga ari-arian mula sa kahoy na silid. Nangangahulugan din ito na hindi na kanya ang silid. Nanalo siya. Napatulala si Huang Qi sa kabataang nasa harapan niya. Ang tatlo ay sabay-sabay na pumasok sa Sky Guards Battalion at hindi pa niya inilagay si Zhao Feng sa kanyang mga mata sa simula. Matapos matalo si Li Changfeng, sa wakas ay makakalipat na si Zhao Feng sa kahoy na silid. Ang 10 sa kanyang pinto ay nangangahulugan na siya ay nasa ika-10 ranggo sa 10 Sky Guards. Sa sandaling ito, ramdam ni Zhao Feng ang pagkamangha, paggalang at pag-iingat sa mga tingin ng mga nakatingin sa kanya. King of Gods, Kabanata 68. Feng Hanyo. Tumango si Zhao Feng, lumipat sa kahoy na silid na dating pagmamay-ari ni Li Changfeng at nalaman na hindi kalakihan ang lugar sa loob. Isa lang itong kama at lamesa sa loob, ngunit ang pagkakaiba nito sa mga tolda ay parang palasyo at banyo. Pinag-isipan niya ito at nagpasya na ibigay ito kay Zhao Yufei dahil mas kailangan niya ito. Ito ang silid na napanalunan ni Brother Feng sa kanyang lakas, hindi ako maaaring tumira doon. Isang araw, gagamitin ko ang sarili kong lakas para kunin ito. Kinagat ni Zhao Yufei ang kanyang mga ngipin at kahit anong pilit ni Zhao Feng na hikayatin siya, hindi siya pumayag. Higit pa rito, sinabi ng mga patakaran na ang 10 Sky Guards lamang ang maaaring pumasok, kaya tumulong lamang si Zhao Feng sa pagtatayo ng tent ni Zhao Yufei sa tabi ng kanyang silid. Sana maalagaan ako ni Brother Zhao. Ang mga salita ni Huang Qi ay mas magalang na ngayon kaysa dati. Ang mga patakaran ay nagtataguyod ng pakikipaglaban at ang mga malalakas ay may pinakamahusay na paggamot. Ang mga walang malakas na background ay mabubugbog. Hindi sumang-ayon si Zhao Feng at bumalik sa kanyang silid upang muling magtanim. Mula nang maabot niya ang ika-6 na ranggo, naramdaman ni Zhao Feng ang pag-unlad ng kanyang paglilinang. Kung magagawa niya ang isang hakbang pa, siya ay magiging isang martial master na isang buong bagong antas. Wala pa siyang nakitang martial masters na wala pang 40 taong gulang sa Sunfeather City. Pagkalipas ng 2 oras, ang berdeng asher na ilaw ay 6 na talampakan pa rin sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Ayon sa bilis na ito, kailangan ko pa rin ng hindi bababa sa 1 taon upang maabot ang ika-7 ranggo. Naisip ito ni Zhao Feng. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang 1,000 taong gulang na mga halaman. Noong gabing iyon, kinain niya ang 1,000 taong halaman ng dugo. Ang 1,000 taong halaman ng dugo ay naging kapaki-pakinabang para sa mga nasa ika-7 ranggo. Pagkatapos nitong kainin, agad na ginawa ni Zhao Feng ang lahat ng kanyang makakaya upang masipsip ang mga surge ng enerhiya. Dahil ang kanyang metal wall technique ay umabot na sa ika-5 antas, ang kanyang katawan ay sapat na malakas na makayanan ang enerhiya ng 1,000 taon na halaman ng dugo. Ang pagsasanib ng kanyang kaliwang mata ay nabago rin ang kanyang katawan at ang kanyang dugo, kaya mas marami siyang nakuhang enerhiya kaysa sa iba. Pagkalipas ng 2 oras, naabsorb ni Zhao Feng ang halos lahat ng enerhiya. Sa loob ng kanyang kaliwang mata, ang berdeng ilaw ay umabot na sa 6 na talampakan 6. Maaabot ko ang mga huling yugto ng ika-6 na ranggo kapag kumuha ako ng isa pa. Pinag-isipan ito ni Zhao Feng ngunit hindi maganda ang patuloy na kainin ang mga mapagkukunang ito dahil may lason sa mga ito, na kapag nagamit ng sobra ay maghihigpit sa kanilang potensyal. Sa ikalawang umaga, lumabas si Zhao Feng sa silid na puno ng enerhiya. Hindi nagtagal, may mga katulong na nagpadala ng pagkain sa kanya at napakagalang nila. Ayon sa mga alituntunin ng Sky Guards Battalion, nakatanggap si Zhao Feng ng 10,000 piraso ng pilak at ilang mga table tasks.
Sa kabutihang palad, ngayon ang huling araw ng buwan at nakuha ni Zhao Fang ang mga item na ito. Ang 10,000 pilak ay para lamang sa ika-10 Skyguard, tila ang mas mataas na ranggo ay makakatanggap ng 1,000 pilak pa. Ang mga table task at mapagkukunan na natanggap niya ay hindi gaanong nagamit para sa kanya dahil naabot na niya ang mga huling yugto ng ika-6 na ranggo, kaya nagpasya siyang ibigay ang ilan kay Zhao Yufei. Hihihi, baguhan, iabot mo ang kalahati ng mga gamit mo. Mula sa isang kahoy na silid sa hindi kalayuan, isang medyo gwapong binata ang lumapit. Napakalinis at gwapo ng kabataan, mahirap paniwalaan na isa siya sa mga salitang iyon. Number 5 nanograms 10 Skyguards, Lu Xiaoyun. Palaging kumukuha si Lu Xiaoyun ng mga mapagkukunan mula sa mga nakarerango kasunod niya. Pinag-usapan ito ng mga kabataan sa malapit. Ininspeksyon din ni Zhao Fang itong si Lu Xiaoyun. 14, 15 taong gulang lamang siya, hindi gaanong mas matanda kay Zhao Fang, ngunit naabot na niya ang pinakamataas na ika-6 na ranggo. Kung mayroon kang kakayahan na gawin ito. Ngumisi si Zhao Fang. Baguhan, huwag mong isipin na magaling ka dahil lang natalo mo si Li Changfeng. Hindi man lang makapagpalit ng 3 galaw sa akin si Li Changfeng. Mabagal na sabi ni Lu Xiaoyu at nang tumingin siya kay Zhao Fang, nasa baba ito. Malinaw sa kanyang mga mata, si Zhao Fang ay kapareho ni Li Changfeng, dalawang maliliit na lamok. Mayroong isang tiyak na halaga ng pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng bawat ranggo. Anong kinalaman yan sa akin? Ngumisi si Zhao Fang at naglakad palayo sa kabilang direksyon. Kung gusto mong lumaban, gawin mo. Kung hindi, umalis ka na. Ano? Lumamlam ang ekspresyon ni Lu Xiaoyu. Mababa ang tingin ni Zhao Fang sa kanya. Tanging siya lang ang minamaliit ang iba at nakatanggap siya ng parehong pagtrato ngayon. Namuo ang galit sa kanyang puso. Si Lu Xiaoyu ay naging malabo at nawala. Naramdaman lamang ni Zhao Fang ang isang maliit na bagzo ng hangin na nagmumula sa kanyang tagiliran. Sobrang bilis. Sa isang kisap mata, hinaranggan ni Lu Xiaoyu ang landas ni Zhao Fang. Ang pagkakaroon ng ganoong bilis ay nangangahulugan na ang kanyang pinakamataas na ranggo ng bilis ng kasanayan ay umabot sa mataas na antas. Lightly micro-step. Nag-iwan ng after-image si Zhao Fang habang iniiwasan niya ang pag-atake ni Lu Xiaoyu. Mukhang hindi ka ganoon kawalang halaga. Medyo nabigla si Lu Xiaoyu dahil ang kanyang pinakamataas na ranggo na martial art ay umabot sa mataas na antas at bukod sa numero 1 Fang Hanyu, walang makakatalo sa kanya sa bilis. Ngunit nalaman niya na ang mataas na ranggo ng bilis ng kasanayan ni Zhao Fang ay umabot sa pinakamataas na antas at ang epekto nito ay mas mataas pa kaysa sa kanya. Shua! Nagsalubong ang dalawang figure. Ngunit wala sa kanila ang makatalo sa isa pa. Thunderbolt Fist. Biglang gumamit si Lu Xiaoyu ng pick-rank martial art at habang ginagawa niya iyon, gumuho ang kalangitan. Star Finger. Agad na ginamit ni Zhao Fang ang kanyang Star Finger at kasabay nito, itinulak niya ang kapangyarihan ng kanyang metal wall technique malapit sa ika-5 antas. Sa kabila ng lahat ng iyon, hindi pa rin niya lubos na nablock ang Thunderbolt Fist. Ang tunog ng mga kamao ni Lu Xiaoyu ay naging mas malakas at mas malakas habang ang kanyang pinakamataas na ika-6 na ranggo ng paglilinang ay nangunguna. Pinigilan ni Zhao Fang ang kanyang cultivation hanggang sa pinakamataas na ika-5 antas, kaya hindi niya ito nagawang harapin ng diretso. Tulad ng iniisip ni Zhao Fang kung dapat niyang gamitin ang ilan sa kanyang nakatagong lakas. Tumigil ka, isang boses na nag-uutos mula sa gilid. Ang may-ari ng boses ay isang kalbo ang ulo na kabataan na may balabal na pilak na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ito ang numerong 2, Lei Kong. Bakas sa mukha ng binata ang takot. Natigil din ang away ng dalawa. Malinaw na nakita ni Zhao Fang ang pagkabahala at takot sa mga mata ni Lu Xiaoyu. Ang kalbo na kabataan ay umabot na sa pinakamataas na ika-6 na ranggo at nahawakan niya ang hadlang ng ika-7. Siya ang numero 2 sa 10 Skyguards, si Lei Kong. Pagharap sa kanya, parehong naramdaman ni na Zhao Fang at Lu Xiaoyu ang pressure na naglalabas mula sa kanya. Lei Kong, bakit mo itinigil ang laban namin? Tanong ni Lu Xiaoyu. Umiling si Lei Kong. Inutusan ng tagapangasiwa ang 10 Skyguard na magtipon para pag-usapan ang isang bagay.
Pagtitipon ng 10 Sky Guards. Baka sa mukha ng lahat ang pag-usisa at pagkagulat. Ang Sky Guards Battalion ay hindi kailanman nagkaroon ng ganoong sitwasyon dati. Ano ang gusto nilang pag-usapan? Malapit na. Sinundan ni Zhao Feng si Lei Kong sa gusali sa gitna ng field. Ito ang nag-iisang gusali sa field at kasabay nito, dito nakatira ang supervisor. Pagpasok sa gusali, may iilan ng mga kabataan doon at lahat sila ay umabot na sa ika-6 na ranggo. Ang mga taong naruroon ay pawang bahagi ng 10 Sky Guards. Sino ang brat na ito? Isa o dalawang kabataan ang tila tumanggi kay Zhao Feng. Tinalo niya si Li Changfeng at naging isa sa 10 Sky Guards. Walang ekspresyong sinabi ni Lu Xiaoyu. Tinalo niya si Li Changfeng. Ang brat na ito ay isa rin sa 10 Sky Guards. Binawi ng mga kabataang naruroon ang kanilang kabangisan. Hindi nagtagal, dumating ang 9 na tao kasama si Zhao Feng kasama si Lei Kong na may pinakamalakas na cultivation. Bakit hindi dumarating si Feng Hanyo? Tanong ng isang tao. Kahit tamad siya, dapat nandito pa rin siya. Si Feng Hanyo ang numero 1 henyo ng 10 Sky Guards. Habang tinatanong nila ito, pumasok ang isang magandang binata na may pilak na buhok. Sa una, naramdaman ni Zhao Feng na ang taong ito ay isang babae, ngunit sa pangalawang pagkakataon na inilabas ng kabataan ang kanyang aura, naramdaman ni Zhao Feng na ang hangin ay naging mas siksik. Bawat kilos ng magandang kabataan ay naglalabas ng makapangyarihang aura na para bang ang kanyang inner strength ay bumubuhos sa isang pag-iisip lamang. Whoosh! Huminga ng malamig si Zhao Feng. Ang Feng Hanyo na ito ay umabot sa ika-7 ranggo. Ang ika-7 ranggo. Ang iba pang 9 ay hindi nang ahas na tumingin kay Feng Hanyo sa mata. Napakalakas. Wala pa siyang 16 at isa na siyang martial master. Hindi maipaliwanag ni Zhao Feng ang pagkagulat. Mula sa karanasan niya sa Sun Feather City, karamihan sa mga cultivator ay hindi kailanman nakapasok sa ika-7 ranggo at nanatili sa pinakamataas na ika-6 na ranggo hanggang sa sila ay mamatay. Halimbawa, kahit na marami sa mga tinatawag na 10 Sky Guards ay nasa pinakamataas na ika-6 na ranggo, maaari silang manatiling ganito sa loob ng 10-10 taon o magpakailanman. Makikita ng isa kung gaano kahirap maging martial master, ngunit ang isang tao sa Sky Guards Battalion ay naging isa sa 16 na taong gulang pa lamang. Pagdating ni Feng Hanyo, casual niyang nilinggan ang iba at tumingin sa bagong mukha ng ilang segundo ngunit wala siyang nagawa. Sa kanyang mga mata, kahit ang mga henyo tulad ni Lei Kong at Lu Xiaoyun ay wala.